nandito tayo para libutin ang bayan ng Santo Tomas at makita ang iba't ibang historical places na nandito. Handa na ba kayo? Lakbay na! At ang una nating pupuntahan ay mga Tomasino, paparating na kami sa aming paroroonan. Welcome mga Tomasino! Nandito na tayo ngayon sa Museo ni Malbar. Ngunit sa kasamaang palad ay sarado ito ngayon araw. Kaya lalako na tayo sa ating pangalawang destinasyon. Samahan nyo kami! Malbar ang naghawak ng lahat ng mga puwersang Pilipino matapos mahuli ng mga sundalong Amerikano si Pangulong Emilio Aguinaldo sa Palanan, Isabela. Noong ika-23 ng Marso taong 1911, matatag na ipinagpatuloy ni Malbar ang digmaan laban sa Estados Unidos hanggang sa malipol ang kanyang mga sundalo dahil sa gutom at sakit. Lalo na dahil sa pag-aalis ng mga tao sa mga nayon sa lalawigan ng Batangas ng mga puwersang Pilipino sa ilalim ng pamumuno ni General Franklin J. Bell. Noong ika-16 ng Abril taong 1912, sumuko si Malbar, isa sa mga huling general na Pilipino na sumuko. Si Malbar ay pinanganak noong ika-27 ng Setyembre taong 1865 sa Santo Tomas, Batangas at lumaki bilang isang masipag na negosyante at magsasaka. Siya ay sumali sa katipunan at noong panahon ng Rebolusyong Pilipino nakilahok sa mga labanan sa Batangas at Cavite. Kasama si Aguinaldo sa kanyang pagkatapon sa Hong Kong, ipinagkatiwala kay Malbar ang pondo ng revolusyon. Sa muling pagsisimula ng revolusyon noong taong 1878, kanyang nasakop ang kabisera ng lalawigan ng Tayabas. Sa panahon ng digmaan laban sa mga Amerikano, si Malbar ay hinirang na general ng dibisyon ng mga puwersa ng Timog Luzon at pinamunuan ang kanyang mga tropa sa mga labanan sa Batangas at Laguna. Matapos ang kanyang pagsuko, ipinagpatuloy ni Malbar ang kanyang mga gawain sa agrikultura at komersyo. Nandito na kami sa pangalawang destinasyon sa St. Thomas Aquinas Parish. Tara na at libutin! Lakbay na! Parokya ni San Tomas Aquinas ay ang unang parokya na itinatag sa ilalim ng mga prayoling Dominikano. Ito ay noong taong 1666 nang itinatag ng isang Dominikong pari ang bayan at kurisya ng Santo Tomas at pinangalanan ito sa pinakakilalang Dominikong teologo, si San Tomas de Aquinas, kung saan pinangalanan din ang simbahan. Matatagpuan ang parokya sa puso ng poblasyon, kung saan dati matatagpuan ng mga pangunahing distrito
Grabe ang init, tol. Nagugutom ka na ba? Kayo, nagugutom na kayo? Kanina pa ako eh. Gutom na nga. Oh, saan kami malapit na kainan din eh? Kainan. Gusto niyo ba lomi? Ay! Gusto niyo? Sarap. Lomi kaya? Sige, tara. Oh, tara. Lomi tayo. Tara, malapit lang naman yan, ha? Oo, dun lang. Ah, sige. Mura lang, mura lang. Nako, dyan tayo nagtalo. Sige, ayos na yun. Hello guys, nandito na po kami sa Rapis Lomi. Kami po ay kakain muna bago po ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Ganda muna. Tara na mga Tomasino, tara na kumain. Ayan, tapos na tayo kumain. Busog ba ang lahat? Dito sa Santo Tomas Public Cemetery, tabi lamang ng simbahan ng Santo Tomas. Ito ang nagsisilbing pangunahing sementeryo ng bayan. Sa loob ay makikita ang angka ng Malvar pagkat dito sila nakaburol. What's up mga Tomasino? Ngayon, nasa pangatlong destinasyon na tayo at ito ang puntod ni dating General Miguel Malvar. At samahan nyo kami na dalawin ang puntod niya at ang kanyang mga kaanak. Dalaw na! Bilang panimula ay nag-alay muna kami ng panalangin sa mga namayapa at pagbibigay na rin ng respeto. Nandito si General Miguel Malvar. Nandito rin nakalibing ang kanyang kapatid na si Don Potenciano Malvar. Ang kanyang butihing ina na si Doña Tiburcia Carpio Malvar, na kilala sa pangalang Kapitana Tibo. At ang kanyang tatay na si Maximo Malvar, na kilala sa pangalang Kapitan Imoy. Nandito rin ang iba pa niyang kamag-anak at angka ni Malvar, ang mga Villegas. Nandito rin ang mga sumunod na henerasyon ni Malvar, ang kanyang anak na si Miguel Malvar Jr., maging ang ikatlong henerasyon na si General Miguel III. Narito na tayo ngayon sa ating huling destinasyon, ang National Shrine of Saint Padre Pio. Samahan nyo kaming libutin ito. Kaya, lakbay na! Nandito tayo ngayon sa Saint Padre Pio Shrine sa Barangay San Pedro, Santo Tomas, Batangas. Malawak ang shrine at maraming pwedeng puntahan. May mga ginaganap ding misa sa loob. Maraming tao ang pumupunta sa lugar na ito upang magdasal at manampalataya. Dinarayo din ito ng mga deboto ng santo. Pio ay isang Italianong pari na kilala sa kanyang kabanalan at pagkamahagin. Tiyon din sa kaloob ng stigmata na hindi pa rin maipaliwanag. Si
Si San Padre Pio ay isinilang na Francesco Forgione noong Mayo 25, 1887 sa Pietrelcina, Italia. Ang kanyang mga magulang ay mga magasakang maghasaka. Mayroon siyang isang nakakatandang kapatid na lalaki at 3 nakakabatang kapatid na babae. Gayon din ang 2 iba pang kapatid na namatay noong sanggol pa. Bata pa siya ay relihiyoso na at sa edad na 5 ay sinasabing nagpasya na siyang ialay ang kanyang buhay sa Diyos. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga magulang ay relihiyoso rin at sinuportahan nila ang kanyang pag-unlad sa Katoliko. Ang kanyang pamilya ay dumadalo sa misa araw-araw. Si Francisco ay naglingkod bilang isang altar boy sa kanilang lokal na parokya. Si Francisco ay kilala sa pagsasagawa ng mga pagpapahirap sa sarili at minsan ay sinaway ng kanyang ina dahil sa pagtulog sa sahig na bato. Sumusuporta rin ng kanyang komunidad. Ang mga araw ng mga santo ay sikat na pagdiriwang at karaniwang ipinagdiriwang sa kanilang bayan. Mula sa kanyang murang edad, si Francisco ay may kakaibang kakayahan. Nakakakita siya ng mga anghel na tagapag-alaga, nakikipag-usap kay Jesus at sa Birhen Maria. Hindi ito tinuro sa kanya. Ito ng natural na inakala niya nakikita rin ito ng ibang tao. Bagamat religyoso, si Francisco at kanyang pamilya, sila ay mahirap din kaya kinakailangan niyang magtrabaho. Umugol siya ng maraming taon bilang isang bata sa pag-aalaga ng isang maliit na kawan ng mga tupa na pag-umayari ng kanyang pamilya. Sa kasamaang palad dahil sa trabaho ay hindi siya nakakapag-aral ng regular, kaya't mabilis siyang naiwan sa ibang mga bata na kaedad niya. Si Brother Pio ay naging pari noong 1910, ngunit pinahinintulan siyang manatili sa bahay dahil sa kanyang mahinang kalusugan. Noong 1915, habang dinaranas ng mundo ang unang digmaang pandaigdig, si Padre Pio ay tinawag para sa serbisyong militar. Napilitan siyang iwanan ng isang maliit na komunidad ng mga monghe kung saan siya nakatira noon at na-drop sa serbisyong medikal. Gayunpaman siya ay napakahina kaya madalas siyang pinauuwi para lamang tawagin muli para sa serbisyo. Noong Marso 1916, siya ay tuluyang pinalaya dahil sa kanyang mahinang kalusugan. Noong Setyembre 20, si Padre Pio ay nakikinig ng mga pagkatapat nang makaramdam siya ng sakit sa kanyang kamay at paa. Napansin niya ang mga stigmata, ang sugat ni Kristo na lumilitaw sa kanyang mga kamay at paa. Ang karanasan ay masakit, may pagdurugo, ang mga sugat ay may amoy na rosas, at bagaman patuloy itong umiiyak, hindi ito nagkaroon ng impeksyon. Ang mga doktor na kalaunan ay nagsuri sa stigmata ay namangha sa perpektong hugis bilog nito. Sa pagsapit ng 1919, kumalat na ang balita tungkol sa stigmata ni Padre Pio at mga tao ay nagmula sa malayo upang suruin siya. Si Padre Pio ay naging popular sa mga taong nakasalumuhan niya at di nagtagal ay nagsimula ng maiugnay sa kanya ang mga supernatural na pangyayari. Halimbawa, sinasabing siya ay lumulutang at kayang gumawa ng mga himala. Magandang araw sa inyong lahat na andito tayo ngayon sa Holy Water, kung saan ito daw ay nagpapagaling sa mga sugat o mga sakit ng ibang tao. Ito ay dinarayo ng ibang tao upang ipangit sa kanilang mga ulo o mga nararamdamang sakit. Yun lamang po at maraming salamat.